Paano kung sabihin ko sa'yo hindi mo kailangan ng eroplano para makarating sa isa sa pinakamagandang isla sa Pilipinas? Hello Philippines and hello world! Come vibe with us as we travel from Butuan to the beautiful island of Siargao. Real journey, real moments, and pure island vibes. So let's go! Come with us. Are you ready? In 3, 2, 1. And yes, that's one of the many tourist spots around Siargao, and there's a lot more to explore. Nagsimula na nga yung biyahe namin ng maaga dito sa Butuan. From Butuan City, nagland travel muna kami papuntang. And after ilang oras, finally dumating na kami sa Siargao. Nagbook kami ng 3 days and 2 nights tour package sa local agent para mas organize yung schedule namin at hindi na masyadong mag-iisip. Para sa diwa namin sa Siargao, nagrent kami ng scooter para sa land tour. Mas madali kasi siya, mas tipid, tapos ang sarap lang huminto kahit saan. Walang rush, chill lang yung biyahe. Unang hinto namin sa Siargao ang Coconut Road at habang binabaybay namin to, hindi ko maiwasang ngumiti. Dati, pinapanood lang namin to sa phone, nakasave lang at saka pangarap lang talaga. Ngayon, andito na kami. Story time, ang totoo talaga niyan. Hindi talaga Siargao ang plano namin. Bohol sana. Nagpunta talaga kami sa port isang gabi pero nalaman na lang namin na wala palang biyahe. Kaya umuwi na lang kami. Pagod at saka medyo disappointed. Our second option talaga is Britannia sana pero one day nagising kami kinabukasan. Parang kusa na lang kaming dinala ng mga paa namin dito sa Siargao. At doon namin na-realize na minsan hindi nasusunod ang plano kasi may mas magandang ibibigay ang buhay. Habang nade-drive kami papuntang Maasin River, na-appreciate mo talaga yung view sa daan. Ang ganda ng paligid, puro puno, presko yung hangin, tsaka tahimik lang. Hindi mo maiisip na dinaanan to ng bagyo dati kasi ngayon sobrang ganda pa rin ng Siargao. Habang dumadaan ka, mapapaisip ka na ang tibay ng lugar na to at ang swerte lang na makita mo siya ng ganito. Kaya ba, masasabi mo talagang, huwag muna tayong umuwi. Ah! Ay literal na mapapasabi ka na lang talaga ng wag muna tayong umuwi. Oy, kasi napakaganda naman talaga dito sa Siargao. Baka pwede pang ma-extend yung sick leave ko dito, no? Agoy. So yun nga, next na pinuntahan namin yung Magpupungko Beach. Pagdating pa lang namin, kita mo na agad kung gaano kaganda yung lugar. Ang linaw-linaw ng tubig, ang ganda ng kulay ng dagat, tapos ang lakas ng alon na ang sarap panoorin. Sakto pa yung timing namin kasi hindi masyadong mataas yung tubig, kaya nakakaligo kami ng maayos. Habang andun kami, parang ayoko na talagang umuwi. Sobrang ganda kasi yung tipong gusto mo lang magtagal, tumambay at namnamin lang yung moment. Isa talaga to sa mga lugar sa Siargao na mapapasabi ka na babalikan ko to, babalikan ko. After namin maligo sa Magpupungko Rock Pool, napagdesisyon na namin ni Habi na puntahan yung trending spot sa Siargao na lagi naming nakikita sa TikTok. Yung tinatawag nilang Hawaii in Siargao. Ang problema lang, pahirapan yung signal. So ang ending, nagbahala na lang kami kung saan kami makarating. Nag-drive lang kami nang nag-drive to the point na parang nalibot na namin halos buong isla kakahanap dun sa Hawaii na yun. Habang nasa biyahe kami, nadaanan namin yung cave, Samyut Cave. Gusto sana namin pumasok at ma-experience kaso natatakot kami. Uy, baka hindi na kami makalabas ba? Tsaka yung entrance pa lang, uy, parang ayaw ka na papasukin sa takot. Kaya ayun, hanggang tingin na lang muna kami, pero at least may napala pa rin kami. Nag-deposit na lang kami sa CR nila kasi parang ang bigat na talaga ng dinadala namin. Uy, ganun talaga, pa-travel, minsan hindi mo mahanap yung destination, pero may mapupuntahan pa rin kwento. Dahil naubos na talaga namin ng buong araw kakalakwat siya, napagdesisyonan na lang namin muna ang umuwi at magpahinga. Pero syempre, hindi pa dyan natapos yung araw namin. Pagdating ng gabi, naglibot-libot muna kami around General Luna para makita yung vibe niya pag nighttime. Grabe, sobrang buhay dito. Uy, parang walang naubusan ng energy yung mga tao kahit saan ka magpunta, kahit saan ka lumingon. Ang dami pa ring tao, parang mga wakwak na hindi natutulog. Ang dami pang Power Ranger, kaliwat kanan. Buti na lang itong kasama ko, Power, kahit walang Ranger. At kung pupunta ka talaga dito, dapat marami kang dalang pera, uy, kasi ang daming mapagpipilian na bar at sobrang saya. Huwag mo na lang tanungin kung magkano to kasi piniyungan na lang talaga namin. Kasi ang dollar talaga. Kaakala ng iba, marami tayong pera. Hindi tayo anak ng mga kontraktor. Good morning, Siargao. Today, we finally did one of the most awaited part of our trip, which is yung Island Happy. Maaga pa
pa lang gising na kami kasi may van pick up na para sa island hopping kaya mabilis mag-ayos, konting kape. Kahit antok pa, ramdam ko agad yung excitement kasi alam naming special ang araw na to. Pagdating ng van, voila, may mga kasama pala kami. Sobrang saya ng energy kasi sabay-sabay kami nagkukwentuhan at nagtatawanan kahit first time lang nagkakilala. Sabi pa nga ng tour guide, mas masaya raw talaga ang island hopping kapag ganito, maraming kasabay at good vibes. At doon pa lang nakasimula, alam na namin magiging unforgettable na ang araw na to sa Siargao. Sabi ng tour guide namin, tatlong island daw yung pupuntahan namin. First, yung Naked Island, second, Daco Island, at saka Guam Island. So let's go. Pagsakay pa lang namin sa bangka, ramdam na agad yung excitement at saya. Yung hangin, yung alon, at yung tanawin sobrang ganda, parang nawawala lahat ng pagod at problema. Grabe, until now, hindi pa rin ako makapaniwala na andito na kami ni Habi. Andito na talaga kami sa Siargao. Sobrang ganda. Thank you, Lord. Thank you for this opportunity. Unang stop namin, ang Naked Island. Pagdating pa lang namin dito, napapawaw na agad kami kasi sobrang linaw ng tubig at puting-puti yung buhangin. Totoo pala yung pangalan niya kasi wala talagang puno, walang kubo, walang masisilungan. Kaya kung pupunta ka dito, kailangan ready ka sa araw at sa init at sa sunburn, of course. Kausap. Dito mo ma-realize na minsan hindi mo kailangan ng marami para sumaya. Minsan sapat na yung tumayo ka lang sa gitna ng isla, huminga ng malalim at magpapasalamat na nandito ka. Sunod naming pinuntahan ang Daco Island. Dito kami kumain, nagpahinga at hinayaan ng oras. Nadahan-dahang lumipas. Walang nagmamadali, walang orasan na minamadali ka. Daco Island reminds me that rest doesn't need to be earned. Hindi mo kailangang mapagod ng todo bago ka payagang huminto. Ang pahinga ay hindi kahinaan, isa itong paraan para magpatuloy. While on our way to Guam Island, we made a quiet stop at one of Siargao's hidden gems, sa Secret Beach. You won't see big crowds here, just calm waters, fresh sea air, and a peaceful view that instantly makes you slow down. So this is a kind of place nga i-remind you why you travel, not just to see places but to feel reset again. So Secret Beach is a simple, calm, and a beautiful in its own way. A perfect pause before heading to Guam or Guam Island. On to our next destination, welcome to Guam Island. So Guam Island is one of the most popular stops in Siargao Island hopping tours. Guam Island is known for its powdery white sand, crystal clear, turquoise waters, and iconic coconut trees that surround the island. Small lang siya but every corner is a picture perfect view. The water here is calm and shallow, making it perfect for swimming, floating, and snorkeling. Kay di man ta kabalog langoy, diha ra kita sa daplin. Whether you want to relax or enjoy the sea, Guam Island is ideal for all types of travelers. So this island is also a favorite for photo and video shooting. Apil sa among package nga na-avail ang drone shots. We have given allotted time sa amo ang tour guide na mag-aura-aura para sa video and picture taking. So if you're looking for a place that offers beautiful views, calm waters, and relaxing island vibes, so Guam Island should definitely be on your list. And that officially ends our island hopping adventure. By the way, this food is called saang. We bought this in Daco Island and it's simple but super delicious, definitely a must try. And since we're heading home tomorrow afternoon, we decided to make the most of our last night and experience the nightlife in Siargao. We only have one day left and there are still so many places we didn't get to explore pa. Time really flies when you are enjoying every moment, good. By the way, naaday mi karon sa Sinonas Bar and Restaurant. The next day, we went to the boardwalk to see the bridge and they say this is one of the best spot for surfing. And we were lucky to see so many surfer riding the waves. So we ended our day watching the ocean and the surfers, and feeling the sea breeze made this trip even more special. So yeah, this trip is ending and honestly ang daming nangyari, and while traveling, we realized something. Life gets busy, like non-stop work, responsibilities, expectation, parang walang pause button. So if you are someone na always trying to keep it together and feeling tried lately, so this is your reminder. It's okay to rest, buddy. It's okay to step away kahit saglit lang. Hindi mo kailangang hintayin na super pagod ka na bago ka magpahinga, and you don't need a perfect plan to explore. Sometimes you just need to start. Because if you keep saying someday, kailan ba talaga? We are ending this trip grateful, a little tired but happy, ready to go back to real life but with a lighter heart and better perspective. Rest is a part of the journey too. If this feels like a sign, go na cease. Tag someone who needs a break. Sayonara.